po muna natin yung awit. Ang tagapagligtas, salita mo ay di kukuhas. Ang pag-ibig mo wagas. Jesus, buhay ka ng totoo, sapat ang pagpapala mo, kahanga-hanga, nag-iisa. Pasalamat ko sa'yo. Uri at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Uri at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Uri at sambahin, O Diyos, ang iyong kalwalhatian. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito na patuloy mo po kami sinasamahan. Patuloy na ang iyong pagkilos at galaw ng iyong Santong Espiritu ay laging nakatuon sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin, aming Ama. Salamat, Panginoong Jesus, na ang araw na ito ay ito ang araw na kung saan ay patuloy po naming inalaala ang muli mong pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Salamat na nang dahil sa muli mong pagkabuhay ay nagkaroon ito ng tagumpay din naman sa buhay ng bawat isa. Kaya patuloy ka po naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Diyos na dakila at tapat sa mga oras po nito, patuloy niyo lamang pong buksan ang puso at isipan ng bawat isa sa amin na kung saan ay patuloy na makikinig ng iyong mga salita. Patuloy po ugad na magkaroon ito ng buhay sa aming mga buhay. At makita po ito na patuloy na makikita sa buhay namin ang pagkilos at galaw ng iyong kapangyarihan. Basbasan mo ang mga salita mo. Hayaan mo na magdulot ng kalakasan sa bawat buhay na kung saan ay nakakaramdam ng kahinaan. Magdulot po, Diyos, ng katatagan at patuloy po ito, Diyos, na magbigay ng comfort sa buhay ng bawat isa na kung saan ay nagkakaroon ng takot sa nangyayari sa sanlibutan ito. Hayaan mo lamang, aming Ama, na ang kapangyarihan mo ang siyang malayang kumilos sa puso at buhay ng bawat isang makakapakinig at patuloy na nakatunghay, patuloy na nakikinig ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, aming Ama, hinahabilin po namin sa iyo ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Hayaan mo lamang na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang siyang pumalagi sa aming kalagitnaan. Ang dampi ng iyong kaluwalhatian ang siyang maranasan ng bawat isa habang kami ay nakikinig ng iyong mensahe. Pinupuri ka namin, aming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sabot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat. At ang topic po natin sa umagang ito ay ang patungkol po sa siya'y muling nabuhay o yung pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat alam naman po natin na sa mga panahong ito ay pinagdiriwang
naman po natin ang kanyang muling pagkabuhay. Noong mga araw na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa lahat ng ating mga pagkakasala at pagkukulang. So ang ating pong konteksto ay ang Matthew chapter 28 verse 6. Subalit nais ko po munang basahin sa inyo mula po sa verse 1 hanggang verse 10. Ang sabi po sa Matthew chapter 28 from verse 1, makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbukang liwayway ng unang araw ng sanglinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo sa Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So ulitin ko po ang ating konteksto, ang verse 6. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan na ang Jesus na yon na napako sa krus ay muling nabuhay. May mga aral at mayroong malaking dahilan kung bakit si Jesus ay muling nabuhay at binuhay siya ng Diyos Ama ay upang patunayan sa atin. Merong 7 bagay na magiging katunayan kung anong dahilan at bakit siya binuhay ng Diyos Ama at bakit siya muling nabuhay. 7 aral po ito na nais kong iwanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ko na masyadong ipapaliwanag ng gusto sapagkat tayo po ay meron pa ho tayong communion. Ano po? Una, ang sabi pong ganon, ang dahilan kaya ho nabuhay si Jesus ay upang patunayan nito na siya ang anak ng Diyos. Excuse me po. Ang dahilan po kung bakit nabuhay si Jesus ay upang patunayan, sabing ganon, pinatunayan nito na siya ang anak ng Diyos. Di ba nung time na siya pa lamang ay binabautiskuhan? So sabi sa Matthew chapter 3 verse 17, nung time na siya ay lumapit kay Juan, siya ay binautiskuhan ni John the Baptist. Ano po sabi? At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So paano magkakaroon ng katuparan at katotohanan ang patungkol sa sinasabi ni Juan Bautista at yung dab, yung isang kalapati na
bumaba sa kanya na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan kung hindi siya mabubuhay sa gitna ng kanyang kamatayan. Doon pa lamang ang sabing ganon ay pinatunayan na. Kaya siya nabuhay ay upang mapatunayan na si Jesus nga ay tunay na anak ng Diyos. Wala nang makakaagaw po sa kanyang korona. Walang makakaagaw sa kanyang kalalagayan, sa kanyang sitwasyon. Sapagkat maging si Satanas ay napagtagumpayan ni Jesus dahil sa gitna ng kamatayan. Nabuhay siyang muli at ito ay ang buong mundo ay nag-aalala na lamang sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga di ba nung time na lumapit siya kay John the Baptist upang magpabautismo, ano sabi ni John the Baptist? Hindi ako ang karapat dapat kahit magkalagman lamang ng inyong sandalyas. Dapat ako ang iyong bautismuhan, sabi po ni John the Baptist. Subalit anong sabi ni Jesus? Hayaan mong mangyari ang lahat ng mga nakasaad sa kasulatan. So kaya anong nangyari? Binautismuhan niya si Jesus. At nung time na binautismuhan niya si Jesus, ang sabing ganon, nilubog ni John the Baptist at ang pag-ahon niya ay biglang may bumaba na kalapate, sabing ganon, at lumagay sa kanyang balikat. At merong isang tinig na nagsasalita na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So doon pa lamang pagdating sa Mateo ay maliwanag na nagpapakita na iisa ang ating Diyos, subalit 3 persona siya. Nakuha niyo po, si Jesus ay nagkatawang tao upang wala ho tayong maidahilan. Sa bawat pagtukso, sa bawat pagsubok, sa bawat kahirapan na kanyang dinanas sa krus ng Kalbaryo, ganun din naman ang kahirapan na dinadanas natin sa panahon ito. Wala ho tayong dapat na idahilan sapagkat bago pa natin naranasan ang kahirapang ito, ay naranasan na ng Panginoong Jesus. Bago pa natin naranasan ang pagtukso, lahat ng mga tukso sa sanlibutan ito, ay naranasan na po ni Jesus. Nakukuha niyo po. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ipinakita at nais patunayan ng Diyos na siya lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan dito ang sabing ganon, na siya ang anak ng Diyos. Kasi salita lamang, di ba? Subalit nung siya ay nabuhay, dito nagkaroon ng katibayan, katunayan, ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 4, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan na makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. So yun po yung katibayan. Pangalawa, ano po ang katibayan at ano po ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo? Ang pangalawa, pinagtibay nito ang bisa ng kanyang pagtubos na kamatayan. Pinatunayan, pinagtibay nito ang bisa ng kanyang tumutubos na kamatayan. So, nakuha niyo po. Tinubos siya ng Diyos sa gitna ng kamatayan at muli po siyang binuhay. Ibig sabihin, isang pagpapatunay po ito na kapag ang tao ay dumating man sa punto na siya ay mamamatay, kung ikaw ay mayroong tunay na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, ikaw ay muling mabubuhay at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maliwanag, di ba? Yun ang sinasabi. Yan ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, unang Korinto 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So what for na mananampalataya tayo kung si Jesus naman ay hindi muling nabuhay? Kaya nga yung sumasampalataya sa
ngayon, tandaan po natin. Magdasal ka man sa kanyang harapan, halikan mo man siya simula ulo hanggang paa. Kung siya naman nung time ay namatay at hindi na siya nabuhay, walang saysay ang pananampalataya ng taong iyan. Kaya nga nagkaroon ng saysay ang ating pananampalataya kay Jesucristo, sapagkat pinatunayan ng Diyos na nung siya ay nakaluklok sa gitna ng kamatayan, siya ay muling binuhay upang magkaroon ng saysay ang bawat pananampalataya ng bawat isang nilikha. Magkaroon ng saysay ang pananampalataya ng bawat isang nagtitiwala kay Jesus, na si Jesus ay isang tunay na anak ng Diyos at siya ay makapangyarihan sa lahat. Kung si Jesus ay makapangyarihan, ang pananampalataya mo sa Kanya ay magkakaroon ng matinding kapangyarihan. At sino ang makikinabang po ng pananampalataya mo yan? Ikaw, sapagkat ikaw ang tumanggap kay Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng buhay mo. Kaya yung pananampalataya mo ay merong kabuluhan. Yung pananampalataya mo ay merong kapangyarihan. Pangatlo, ang sabi po gano'n, pinatunayan ito ang katotohanan ng kasulatan. So bakit pong pinatunayan? Ang pagkabuhay ni Jesus ay pinatunayan ang sabi gano'n, katotohanan ng kasulatan. Sapagkat pag nagsimula po sa Psalms, sa aklat po ng mga awit, ay makikita na po natin doon kung papaano po ang hula na inilagay po sa mangyayari sa kanyang pagparito. Ano pong sabi sa Psalms o awit chapter 16 verse 10? Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. So yun po yung hula. Ano po? Yun po yung sinabi ni David nung isang propeta noon po nung time na hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus. Nung time na hindi pa siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang sinasabing ito ay sa awit sa Psalms chapter 6 verse 10. So doon pa lang ay nagsalita na hindi mo tutulutan ang mahal mo ay malagak sa balon na mga patay upang doon ay maagnas. Hindi ho pinahintulutan ng Diyos. Di ho ba? Isa rin po ito sa magpapakita na sa huling araw, yung pong sinasabi na ang mga patay ay muli niyang bubuhayin. Kaya ingatan po ninyo yung buto ng inyong mga mahal sa buhay. Sapagkat, ano pong sabi nung time na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ganon yung dalawang katabi niya, pinutol, binasag ang mga buto sapagkat buhay pa noong time na yon. Yun po ang kanilang kaugalian, sinira yung mga tuhod. Subalit pagdating kay Jesus ay inagapan ng Diyos upang wag masira ang isa man sa kanyang mga buto, at nababasa po natin ito sa banal na kasulatan. Kaya wala akong patay na ang mga buto ay dinudurog. Tandaan po natin, kung tayo ay tunay na sumasampalataya kay Jesus, ingatan ninyo ang mga buto ng iyong mga mahal sa buhay. Huwag ninyong hayaan na masira at madurog ito, sapagkat yung butong yon ay muling ibabangon ng Diyos sa muli niyang pagparito. Ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay larawan po ng bawat isa sa atin na dapat nating makita kung anong aral meron ang napapaloob sa kanyang kamatayan. Maging sa kanyang muling pagkabuhay ay maging isang halimbawa din po ito sa atin, na maging larawan po ng bawat isa sa atin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Lucas chapter 24 verse 44, pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin.
sa kautusan ni Moses, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Di ba? Yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesus na kailangan matupad. Kaya nga nagkaroon, di ba, sa last na sinabi niya, sa huling binanggit niyang salita, it is finished. So yun, natupad, nagkaroon ng katuparan at doon po natapos ang lahat ng mga hula ng mga propeta sa matandang tipan. Pang-apat, ito ay katibayan ng darating na paghuhukom sa mga makasalanan. Ayan na po. Ito ay katibayan ng darating ng paghuhukom sa mga makasalanan. Iyan po yung dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muli po siyang nabuhay. Ang sabi po sa mga Gawa, chapter 17, verse 30 to 31, mahabang panahon di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngayon, iniutos niya na magsisi sila at talikdan ng kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y bagong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang taong iyon. So, ayan din po ba ang unang pagparito ng ating Panginoong Jesus? Nabuhay siya dito sa lupa nung siya ay nagkatawang tao. At anong sabi? Binuhay siyang muli at nakita ng mga alagad kung papaano po siya inakyat sa langit. At sa pag-akyat po niya sa langit, darating ang panahon. At ito na nga ang sabing ganon, nasa huling panahon na po tayo, nasa mga huling araw na po tayo, na maghuhukom na po ang Diyos. At anong sabi? Lahat ng mga tao na namumuhay pa rin sa kasalanan at nagpapatuloy sa pagkakasala ay kanyang parurusahan sa muli niyang pagparito. Yun po yung kanyang sinasabi. At kung titingnan po natin ang verse 5, number 5 na po tayo. So ang sabi po sa number 5, ito ang batayan para sa kalooban ni Kristo na banal na espiritu at espiritual na buhay sa kanyang bayan. So sapagkat kung hindi ho nabuhay si Jesus, wala pong espiritu ng Diyos na kumikilos ngayon sa bawat isang mananampalataya. Kaya nga siya nabuhay, ang sabing ganon, ay ito ay magpapatunay sa spiritual na buhay ng bawat isang mananampalataya. Tingnan po natin sa John chapter 20 verse 22. Pagkatapos sila ay hininga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaya nga ang bawat isang sumasampalataya ay merong Espiritu Santo at kasama natin sa ating mga buhay ang Santong Espiritu na patuloy na gumagabay sa buhay ng bawat isa sa ating sumasampalataya at nagtitiwala sa kanyang dakilang pangalan. Pang-anim, ito ay katiyakan sa mga mananampalataya ng kanilang panlangit na mana sa kinabukasan. So yung ating mga ginagawa po rito, yung ating pagtitiis, yung ating pagtsatsaga, yung ating paglilingkod sa Diyos, wala man po tayong kayamanan dito sa lupa, subalit tandaan po natin na si Jesus ay naghanda po ng ating matitirahan doon sa langit. Kaya ang ating mga kayamanan bilang tayo mga Kristiyano, kung tayo man ay naghihikahos ng kahirapan dito sa sanlibutan, subalit meron po tayong mansyon doon sa langit. At nasa langit po ang ating mga kayamanan na hindi ito mananakaw,
ng kahit na sino paman. John chapter 14 verse 3, ano pong sabi? Kapag naroroon na ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Yan po ang pangako ng Panginoong Jesus bago pa siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nangako siya, nangako si Jesus sa kanyang mga alagad na kapag siya ay naroroon na sa langit, ang bawat isa ay ipaghahanda niya ng matitirahan. Kaya yung ating paghihirap, yung ating pagsasakripisyo para sa gawain ng Diyos, malaking bagay po ito sapagkat tayo ay nag-iipon ng kayamanan doon sa langit. Unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4, ano pong sabi? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesu Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Kaya wag po natin panghinayangan kung ano man ang nagagawa natin para sa gawain ng Diyos. Sapagkat ito ay nagpapasimula tayo o nag-iimpok tayo ng kayamanan doon sa langit at hindi ho ito mababaliwala. Kung naghihirap pa po tayo ngayon dito sa sanlibutan, dahil sa gawain ng Diyos, magtiis lamang po tayo sapagkat merong nakalaan na kayamanan para sa atin doon sa kalangitan. Pangpito, panghuli, pangpito po tayo. Maaaring maakamtan ang presensya ni Kristo at ang kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan sa ating pang-araw-araw na karanasan. So yan po yung bunga ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. Nauunawaan niyo po? Makakamtan po natin ang kanyang presensya, at ang kapangyarihan laban sa kasalanan sa pang-araw-araw po nating buhay. Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin. Tingnan po natin ang aklat po ng Galatians chapter 2 verse 20. Ito po ang maganda at bigyan po natin ang daan ito sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Ang sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, at kung ako ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. So naunawaan niyo po, napakaganda po nung sinasabi ng kasulatang ito. Muli, uulitin ko, sabay-sabay po tayo, nabasahin natin ang salitang ito. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Nawa po ang mensaheng ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay makamtan po natin sa pansarili po nating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi ho basta-basta ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang buhay niya ay kanyang inalay para sa atin, para sa lahat ng ating mga kasalanan ay magkaroon po tayo ng kapatawaran. Muli po sa umagang ito, sapagkat tayo po ay dadako sa pagko-communion, ay hinihiling ko lamang po sa bawat isa na tayo ay sumandali pong pumikit at tayo po ay mananalangin
Aming Ama Banal, nawa po o Diyos sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ay patuloy mo lamang po ilagay sa aming mga puso. Silyuhan mo po sa puso at isipan ng bawat isang nakapakinig ng iyong mga salita, ang mga salita mo. Ama, hayaan mo po na magdulot po ito sa amin ang kalakasan sa lahat ng mga nanghihina. Magdulot po ito, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng mga nagkakasala. Sa lahat ng mga nagagawa naming pagkakasala, Ama, patuloy po na magdulot ito ng kapatawaran, aming Diyos. At sa lahat po na may mga sakit at karamdaman, magdulot po ito ng kagalingan. Naway maging katuwiran ng puso't buhay ng bawat isa sa amin na habang kami ay naririto sa sanlibutan, ay mabubuhay kami dahil kay Kristo. Salamat aming Ama na ikaw ang Diyos na buhay na kailanman ay hindi nagbabago. Dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng mga nakatunghay sa mga oras na to. Nagbigay ng oras upang pakinggan at panoorin ang mensahe mo. Pagpalain mo po sila, saan man po sila naroroon, saan man bansa sila naroroon, aking Ama, lahat ng nanunod, lahat ng nakatunghay sa iyong mensahe, dampian mo po sila ng iyong kapangyarihan at iparanas mo sa kanila ang iyong kaluwalhatian. Hayaan mo lamang aming Diyos na sa bawat isa sa kanila ay patuloy na iba yung kalakasang espiritual ang idaloy mo sa buhay ng bawat isa sa kanila. Maging o Diyos ang kanilang pamilya, maging ang kanilang sambahayan. Tawagin mo ang bawat isa sa kanila upang patuloy at magpatuloy sa paninilbihan sa iyo. Katulad ng bawat isa sa amin na naririto sa iyong harapan, Diyos na dakila at tapat, samahan mo po kami hanggang po sa aming pagkokommunyon sa umagang ito. Mataas ka lamang, mahayag ka at patuloy kang maluwalhati sa bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isang nakapanood, ang bawat isang nakatutok, O Diyos, samahan mo sila, pagpalain mo po sila, aking Ama. Samahan, gabayan, patnubayan at ingatan, at patuloy mo po silang ilayo sa anumang uri ng salot na lumalaganap sa sanlibutan ito, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus na nagkaroon ito ng mas matinding kapangyarihan sa buhay ng bawat isang sumasampalataya at nagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyo, Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Tuloy po ay mapagpalang umaga po sa ating lahat.